Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, I think I want to give cheese. Escudero ba? Her. Bakit her? His favorite food as a gift. Just to say thank you that Leila de Lima is so mad at her. Her na naman. Him. Okay, ito. Mayroong post ng balita. Sabi dito, Congresswoman-elect Leila de Lima is disappointed with the statements made by Senator Escudero. Ito yung statement ni de Lima. Akala ko aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan sa impeachment. Magkakaroon pa ba ng trial o hindi? Okay, tingnan natin ito kada. Balita ito ng Manila Bulletin. Tingnan natin. Parang hindi na magkakaroon eh. Tatanong, ano sa tingin nyo? May trial pa ba o wala na? Okay. De Lima, dismayado sa tindig ni SPC sa impeachment kay BP Sara. I was expecting more. Dismayado si Leila de Lima sa managing pahayag daw ni Senate Escudero nitong Lunes, Hunyo 2, hinggil sa nakabingbing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media kay de Lima nitong Lunes, tahasan niyang iginiit na nais daw niyang marinig mula sa Pangulo sa Senado. I was expecting more, ani ni de Lima. Akala ko aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan sa impeachment. Magkakaroon pa ba ng trial o hindi na? Ipinaliwanag rin niya ang sana raw ay tindig na dapat daw na ipakita ni Escudero hinggil sa naturang issue. He could have been more categorical. Basta kami, insofar sa Senate is concerned, itutuloy. Ito yung statement ni Senator Escudero. He could have been more categorical. Basta kami, insofar as Senate is concerned, itutuloy namin ito kasi ito ay mandato namin. Ito ay utos ng saligang batas. I was expecting that kind of a stand sa kanya earlier, but it was not. Dagdag pa niya, ano ba meron? Ito na yung mga tanong ni Leila de Lima. Ano bang meron? Medyo iffy pa rin, right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Samantala, kaugnay naman sa nasabing presko ni Escudero, nilinaw naman niyang wala raw ibang nagdikta sa kanya hinggil sa pagpapaliban ng pagbasa ng articles of impeachment laban kay BP Sara. I don't see the connection whatsoever. No, it has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition, saad ni Escudero. Matatanda nang ipinagpaliban ni Escudero mula sa original na araw ng Hunyo 2 ang nasabing pagbasa ng articles of impeachment ni BP Sara sa darating na Hunyo 11. So ang tanong, mula ngayon hanggang 11, walang mangyayari. So Hunyo 11, yun na po ang last day of session ng Senado. Mag-adjourn na sila. So ano ang mangyayari sa impeachment trial ni BP Sara? So ang tanong is, matutuloy pa ba o hindi? Yon ang tanong ni Attorney Leila or Congresswoman-elect Leila de Lima. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Matutuloy pa ba o hindi na? Kung ako ang inyong tatanungin, parang hindi na matutuloy itong 19th Congress. Kasi kung gustong matuloy, sana natuloy na yung junto na reading of articles of impeachment. Tapos, nagsalita na si
Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, yun na yung cue. Dapat yun ang pakinggan ni Attorney Leila de Lima. Baka hindi pa niya narinig. Iparinig natin ulit dito, ha. Very clear na yung signals. Ito, baka hindi pa narinig ni Attorney Leila de Lima ito. Saligang batas. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional Dali, ha. Yan. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed. Dali. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit functionally dismissed. Ito ang hinahanap ni Congresswoman-elect Leila de Lima na statement na manggaling kay Senate President Escudero. Senate Majority Floor Leader na yung pinagsalita. So, tapos na po ang boxing. Wala na. Hindi na tayo makakapanood ng bloodbath. That's the end of everything. Kaya kung hindi nasimulan ngayong 19th Congress, lalong hindi masisimulan sa 20th Congress. Dahil nandyan si Senator-elect Marcoleta na nag-promise na lintik lang ang walang ganti. Sabi niya, humanda na kayo. Hindi nyo matatanggal si BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Nang bukid noon, dahil ang income natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, mayroon tayong livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan.